Alam nyo ba mga kawaw na napakahalaga ng mga insektong, tila ba insekto na ito, no? Alam kung ano lang, pero ito pala yung napakahalaga at tila maraming mamamatay, ano? Parang maraming mamamatay sa tingin ko. Kung sinabing mga mamatay lahat ang mga Pilipino kung mawawala sila. Bakit nga ba? Yun po ating pag-usapan. Magandang buhay po sa lahat. Shout out sa mga bago at regular nating subscriber. Ang inyo pong nakikita na mga tila parang langaw ay hindi po langaw. Sila yung mga insect na kabilang sa mga bee, no? Honey bees. Sila po yung tinatawag na stingless bees. Ano po ba ang papel ng mga maliliit na parang langaw na ito, ng mga bee na ito, mabubuyog na ito? Sila po ay hindi katulad ng mga pukyutan o mga was o mga mga tulumbo na nakakamatay, nakakasakit, nakaka-sting. Sinabi pong stingless, wala silang sting, hindi sila makakapinsala sa tao. Bagaman delikado rin sapagkat once na nag-harvest ka niyan at wala kang gear, pwede pumasok sa iyong mata, sa iyong ilong, sa tenga, sa lahat ng may butas sa iyong mukha. Bakit ko nga ba direktahin ko natin to the point sa ating paksa? Bakit ko sinabing posibleng maraming mamatay kapag nawala po sila, no? Patay agad. Hindi pwedeng hingalo muna. Yun na rin po yun, ano? Pag-uusapan po natin bakit posibleng unti-unti o pwedeng hindi naman bigla pero magkasakit ka sa puso, sa yamot, sa takot, posible rin nga na bigla na lang mamatay ang isang tao. Unahin natin yung kanilang purpose. Ano po? Ang mga stingless bees po ang number 1 pollinator ng mga nara, ng mga niyog. Alam natin na napakaraming dependent sa sakahan ng mga niyog. Ano po? Kung ikaw ay magsasaka, alam mo ang halaga ng isang bunga na nawawala, ano? Average po na mga 10 to 40% kayang mag-increase ang production sa mga niyog, ano, maganda sa mangga. Sa mangga, sa dami ng nabubuhay diyan, pagdating sa processing, pagdating sa manufacturing, pagdating sa production, sa laborer, alam natin na napakaraming umaasa sa dalawang halaman na ito. Maging sa mga saging, ano, ganun din. Iba't iba pang halaman na ito, pero ito yung major industry, yung mga agricultural products na kanilang pinopollinate na malaki ang impact sa community, sa atin pong mga Pilipino. Gayon din ang mga citrus, yan din po ay pinopollinate din po yan. Pero pinakamahalaga po itong niyog at mangga. Number 1 target nila yan, paborito nila yan. Producer ng nectar ang mga yan, napakalaking production ng nectar ang naipoproduce ng niyog at ng mga mangga. Ngayon, kung ikaw ay nag-spray ng lason, lumalayas po yan, posibleng maraming mamatay dahil mawawala po sila. Contributor ka, the more na nag-spray ka ng lason, isa ka sa contributor ng paglayas nila. At mapapansin mo, napunta sila sa kabundukan. Kaya ang mga niyog po ngayon, paliit ng paliit ang bunga, subalit palaki ng palaki ang demand dahil nga namumulat ang mga tao sa chemical effect ng mga soda drinks, ano? Lahat ng ori ng soda, ng mga may mga carbonated drinks, sa mga may preservative, talaga pong proven na nakakapagpaigsi ng buhay. At napatunayan po maging ibang bansa na US na ang buko juice natin ay the best. Kaya kapag ka nawala yan, marami magkakasakit muli. At saan ba patungo po ang pagkakasakit? Di po ba sa kamatayan? So hindi ko na kailangan ng maraming justification kung patunay na marami talaga mamamatay. Hindi man biglaan, ay dahan-dahan, killing mo safely kung mawawala po itong mga pollinator na ito. Sa mga hindi po nakakalam, hindi aware sa agricultural term, ang pollination po ang responsible, ang pollinator ang responsible para makaproduce po tayo ng tinatawag na bunga. Ano po, yung male at female, yung pollen grains ay pupunta sa anther o sa female part, ano? Pupunta sa stigma, dadaan po doon sa loob hanggang sa magkaroon ng tinatawag na fertilization sa loob, magkakaroon ng isang masarap na bunga ng niyog at masarap na manggang kinakain natin sa lamesa sa pagkainan. Yun po ang dahilan kaya napakahalaga nito mga maliliit na nilalang na ito. Mas mahalaga pa ang silbi nila sa ilang
nila lang sa mundo, no? Katulad din ng bulati, napaka-iksila ng buhay nila pero napakalaki ng pakinabang to. Marami tayong pag-uusapan, madidiscover sa ating vlog. At kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na matuklasan mo mga wow amazing stories na maaaring dito mo lang napanood at narinig sa vlog natin sa ating channel. Ano po? Sana po ay suportahan natin ang ating channel hanggang sa dulo at pang sama-sama nating tuklasin ang mga kalamang nakatago lang ng mapakinabangan natin mga kawaw. Kung kayo may dagdag information maliban sa sinabi ko, maraming magkakasakit, maraming mawawalan hanap buhay, paki-comment down below na lang. Ano po, nag-seminar po ang inyong lingkod, gumastos ako ng 11,000 sa UPLB. 7,000 lang yon actually, 7,500 yata yun na, para magkaroon ako certificate na pagharap ko sa tao naman ako may K na nag-train naman tayo sa hindi pipitsuging eskwelahan. At 6 days tayong nag-training doon, exposed tayo sa mga farm na mayroong stainless bees at nakita ko talaga yung epekto nito. Kaya po hindi po nag-aalis ng stainless bees sa amin sa bundok. Bumili pa nga ako ng isa. Medyo mabagal lang silang alagaan. Kung pera ang hanap mo ay hindi yan ang hanap buhay na para sa iyo. Dahil kung pera ang habol mo at mainipin ka, hindi yan para sa iyo, sapagkat yan hanap buhay ng mga matsatsaga. Ano po, yun po yung aking masasabi. Durian, pinopollinate din po niyan. Dragon fruit, bagaman hindi sila main pollinator niyan, pero nakita ko pinupuyog din niya ang dragon fruit na napakasarap, napakasustansya, no? Sa pa nga po pala, yung patatlo, maraming may sakit ang hindi gagaling dahil yung honeybee ng stingless bees ay the best, ano, kumpara sa other honeybee na sa mga pulot nating na bibili sa palengke, sapagkat isa sa pinakamahal pong pulot ang pinoproduce ng stingless bees dahil napakarami nila. Kaya nilang kainin yung pinakamaliliit na bulaklak at mga bayabas, mga mahogany, lahat ng mga nutritious flower ay yung kabilang to herbal family ay kaya nilang kainin at yun yung ipibigay sa atin. Tumitikim lang tayo ng mga tira nila, mga labis nila. Hindi natin kinukuha lahat para sila huwag mamatay. Yun po ang technique. Huwag mong kuhanin lahat ng pulot na makukuha mo sa wild at huwag mong siraan yung bahay nila totally, no? Para sila bumalik doon. Yun lang po ang technique na masasabi ko ay tutulong natin at huwag tayo mag-spray ng lason. Tuloy ko lang yung sa yung pulot po ay herbal. At higit sa lahat yung propolis, yung makikita yung brown sa loob, brownish black sa loob, yan po ay kapag na-extract mo, nalimutan ko lang i-demo sa inyo kung paano. Later on, re-reviewin ko yung aking handout at mga video na paano extract. Napaka-techy. Kailangan natin ng mga aparato, ng mga utensils, mga device na mag-extract niyan. Pero mayroon na bibili po sa butika ang tinatawag pong propolis extract. Mula doon po sa parang wax sa loob, hindi po yung sa labas, ano. Yung wax sa loob, yun yung tinatawag na propolis extract. Yung pinagbabahayan nila sa loob, pinaglalagyan ng mga baby stingless bees. Yun yung mga itlog nila, eggs. Yun po ay napakadami ng gamot na sa dami ay hindi ko kayang i-discuss sa inyo at kailangan ko mag-review ulit ng aking mga research, ng aking mga pinag-aralan sa UP para ko maibigay sa inyo yung tamang information. Ano po, sa susunod natin vlog yan. Kung marami ang maging resultant output nitong vlog na ito, ay gagawa natin ang sunod-sunod na video yan para mapakinabangan natin mga kababayan. Maraming may sakit na dependent sa propolis extract na yun lang nakakapagpagaling. Sa puso, kaya din yan. Ang dami ng high blood sa Pilipinas. Kaya ang tatapang na rin. Itong salansang magkagit-gitan lang ay magpapatayan. Yan ang patunay, high blood na. Dahil sa init ang panahon ay kalma-kalma lang po tayo. At higit sa lahat, tayo ay tiwala sa Panginoon na sana at sama-sama nating protektahan ang mga stingless bees ng mapakinabangan pa na susunod na salinlayan. Napaka-sensitive po niyan, makaamoy yan lason, mawala yung lamig sa paligid, mga puno ay lalayas sa po yan, magkaroon ng mga predator ay mga kabutiki. Marami later on natin yan discuss sa ating mga videos kung maganda yung maging output nito. Yun lang po, maraming salamat, hanggang dito na lang po ating vlog. Bye bye and God bless. We'll be right back.